a woman of faith, preacher of the word, one of the angel of the Prince of the Bar, Sister B. Ortalis. Well, anointing Sister B, good afternoon. Sa mapagpalang araw. Thank you po, Grover. Maraming salamat po. At hello po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ng lahat habang nandirito. At maramdaman natin ang mabiyayang presensya ng ating Panginoon. Kapayapaan at talaga namang kaligayahan sa puso ang dapat na nararamdaman natin. Tunay nga po, Brother Grover, sabi mo nga, para manamdam natin ng gusto, no? Napakaganda po ng Ebanghelyo ngayon. It talks about the 8 Beatitudes. Ano nga ba ang kahulugan sa atin ng Beatitudes, ano mga kapatid? Napakaganda po. Beatitudes is a way of saying you are truly blessed. You should be happy. Ngunit ang sinasabi po nito, ang salitang Beatitudes na nabanggit po yung na binanggit ni Jesus na nagsimula sa sermon sa bundok. Amen. So nabasa po natin yan sa Ebanghelyo. Ano po ba ang kahalagahan sa atin na nandirito ngayon? Sa lahat sa atin na nagsusumikap, makaganap at makasunod sa ating Panginoon, ano? Maging mabuting Kristiyano, follower and much more servant or disciple na ng ating Panginoon. Ang kahulugan po nito, kaya niya binigay ito, ito po yung paraan ng Diyos para sabihin, ikaw ay tunay na mapalad. Tayo ay mapalad. Tayo ay dapat maging masaya. Pero, hindi po yung saya ng mundo. Ito po ay malalim na kagalakan na nandiyan kahit sa mga paghihirap dahil kasama natin ang Diyos sa kaharian na pinaplano niya, nais niya sa ating lahat. So binabanggit niya po dyan yung poor in spirit, ano, yung mga dukha. Mapalad kayong mga may hirap o dukha. Bakit po? Kasi ang dependence natin, mapapalad tayo kasi matututo tayo magpakumbaba sa mga nagluluksa. Si Lord, mararamdaman natin, kino-comfort tayo. Di ba? Kailan mo nararamdaman ang pagko-comfort sa ni Lord? Di ba kapag ikaw ay napipigati? Kaya mapalad ang nagluluksa dahil aaliwin tayo ng Diyos. Mapalad din po yung mga maamo, those who are meek, because dito po sinasabing may inherit o mamanahin natin. Maamo, dahil mamanahin natin ang lupa, ano, mamanahin natin ang lupa, mapalad ang maamo, katulad daw ng mga among tao, no? Yung mga nagpapaaba, no? Mapapalad din po yung mga nagugutom, nauuhaw sa katuwiran. Why? Because the Lord will satisfy. Amen po? Mapapalad po sa katuwiran dahil bubusugin tayo ng Panginoon. At yung mga mahabagin, mapapalad, kasi sila rin ay makakaramdam ng kahabagan. Amen po. Dahil mahabagin ng Diyos at mahabagin ka rin, ikaw syempre kahabagan din ng kahabagan ng Panginoon. Amen po. At yung malilinis ang puso, those who are pure in heart, dahil doon mo makikita ang tunay na presensya at kalwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi you can see God in everything kasi puro ang puso mo. Hindi ka nag-iisip ng masama at hindi mo nakikita yung masama. Amen? Mapalad ang malinis ang puso dahil ang nakikita mo ang galaw ng Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. Mapapalad din yung gumagawa ng kapayapaan, those peacemaker. Dahil ang tawag sa atin ay mga anak ng Diyos. Amen po? Kapag kapayapaan, tatawagin tayong anak ng Diyos kapag kapayapaan ang ating ikinabubuhay at kung paano tayo maging tunay na katagasunod ng Panginoon. At sa mga inuusig naman, dahil sa katwiran, being persecuted for righteousness, ang kaharian ng Diyos ay sumasa atin. Kaya mapapalad po yung mga inuusig dahil sa mga pagsunod sa Panginoon, dahil sa ginagawa na kung anong makatwiran, dahil pangako niya ang kaharian. Mga kapatid, kung titignan mo mabuti, ang mundo, sabi niya sa atin, baligtad sa Beatitudes. Baligtad na kaligayahan po. Ang sabi ng mundo,
Masarap yumaman ka, magpayaman ka, lumakas ka, yung maging tanyag ka, sumikat ka. Kasi ang sabi naman ni Jesus, magpakumbaba ka, mahabag ka o maging mahabagin ka, maging malinis ka. Yan ang tunay na pagpapala. Amen po. Dahil doon lamang po makakamtan natin ang pangako ng kaharian ng Diyos. True enough, mga kapatid, kung ito ang ikabubuhay natin at magiging ganito yung values natin, mga kapatid, the ethical values and standard, abay ang karakter natin magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Dito aabot tayo sa pagiging tunay na disipulo ng Panginoon, na siya naman pong tema ng mga talk na pinagkakaloob ko sa inyo. Pang-apat po na talk ito, kung natatandaan nyo, pang-apat na po ito ngayon sa discipleship series natin. Amen po. Bakit ito po yung binibigay kong talk sa inyo? After po nung nakaraan, nag-series tayo ng worship, now it's time na tayo hindi na manatiling nakikitagap-pakinig lang. Hindi lang manatiling consumer lang o kaya umaasa lang tayo sa kung ano ang darating. Dapat matuto tayong mag-minister, matuto tayong mag-disciple. Amen po. Umangat tayo sa calling. Amen. Yung dati, tatahi-tahimik. Ngayon, eto na, nagwo-worship. O narinig ko nagwo-worship kanina, no? Sino nga ba si Sister Consolacion, ano? Sister Sony. Oo, Sister Sony. Narinig natin. So, hindi dating narinig. Ako po, at least sa akin at my part, ano? Marami po ako narinig ngayon ng mga nagsispag-worship na. Sa susunod, marinig na natin yung mga yan. Nagtotalk na. O, di ba? Umaangat. Amen po. Kaya, aangat na po tayo sa status natin on the level of discipleship. We will start with the right thing into more vibrant and more beautiful teachings na dapat naman talaga dahil yan ang nais sa atin ng Panginoon. Sa mga lingkod na tumagal na sa community, dapat nasa estado na po tayo na matatag na ang journey natin sa paglilingkod kay Lord. Yung bang kahit ano pa ang dumating, katulad ng mga disipulo, hindi ka natatalikod, hindi ka na mangangayaw, handa ka na mamatay para sa Panginoon. Amen po? So, at kasasabikan mo palagi yung merong mga gawain, lalo na pagdating sa Panginoon. And much more, kung ikaw ay isa ng leader o servant, dapat namumunga ka at productive ka na. Mabunga ka na at talaga naman lahat ng ginagawa mo ay makikita naman talaga, no? Maganda ang resulta. Kaya nga, sa pang-apat kong talk, recall ko po kayo, ha? Yung una natin, being connected, yung stay connected. Mama, sa Don Aldrin lang po. Sabi niya, we are the branches and Jesus is the vine. Di po ba? Na dapat manatili kang nakakapit sa Panginoon. Dahil there's no way na mamumunga ka kung hindi ka nasa Panginoon. At yung sumunod na talk naman doon ay yung we are called to love. Yung pangalawa doon, sa John 15 pa rin. We are called to love. Sabi niya, by this, they will know that you are my disciple. Paano mo daw malalaman na ang isang tao ay lingkod na ng Diyos, na talagang sumusunod na sa Panginoon, na talagang karapat dapat tawagin disipulo, kapag nakikita mong sila'y nagmamahalan. So, hapyaw din yun. Yung sabi kanina ni Sister, Loisa, magmahalan. So, amen po. At yung pangatlo, syempre, namunga ka. Ang namumunga, pinupukul yan. Di ba? Pag mabunga, pinupukul yung puno na mamunga. So, pero, ang bunga niya ay matamis, hindi siya naapektuhan kahit pinupukul siya. Kasi nandiyan na yung teaching. Ang calling na niyakap na nagmamahal na. At yung pangatlo po, yung the cause of following Jesus. Sa mundo, John 15 pa rin po yun. Sa mundo, kapag ginagawa mo na ang tama at tinawag ka na ng Panginoon na sa Kanya na, nandiyan na po yung kasusuklaman ka ng mundo. Hinahatulan ka na ng mundo, makakatanggap ka na ng rejection. Pero sabi nga, take heart, kapag nasa Panginoon ka, hindi mo napapansinin kung ano pa yung dumarating na yan. Po, anyway, tayo naman handang masaktan dahil mismo ang Panginoon natin, nagbata na ng hirap at ng kamatayan para sa atin. Excuse me po. Amen? At sumunod, ngayong araw na ito, magbubunga naman yan dapat into being a fruitful disciple. Dapat tayo umabot tayo
Every servant must bear fruit and multiply God's works in us. Dapat nakikita nila sa atin na nagbunga na sa atin ang Panginoon at yung ginagawa sa atin ng Panginoon ay hindi nasasayang. Yung mga teachings, yung mga katuruan na narinig nyo, simulat sa pool na nandyan kayo, dapat nakikita na sa inyo. Amen po, tumutubo. Because sa atin po, anyone, when God calls anyone, especially to be a leader, to be a servant, to be a disciples, He measures the heart, not the head. So, ang sinusukat po ng Panginoon at tinitignan niya sa atin yung ating puso, sa ating pagsunod sa Kanya, at hindi yung kaalaman natin. Kaya hindi ka mangingimi, hindi ka mag-aalala na sabihin mo, naku, mababa lang ang pinag-aralan ko, hindi ko kayang mag-serve, hindi ko kayang mag-worship, ano naman ang sasabihin ko, wala akong wastong kaalaman. Yung bang minemenos mo yung sarili mo para lang hindi ka magamit sa banal na gawain. Amen po? Remember this, God did not call the able, but He enabled those whom He called. Kung titignan mo mabuti ang lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon, karamihan dyan, mga ordinaryong tao, hindi umabot sa mataas na pinag-aralan. Nakita niyo naman po, karamihan mangingisda. Amen po? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo hindi magagamit ng Panginoon sa paglilingkod at sa banal na gawain. Kaya hangarin po natin na tayo maging mabunga ng disipulo niya. So mula dito, basahin ko po, allow me to read from John 15, verse 12 to 8. Sabi po niya, this is my commandment, that you love one another, is the central ingredient to readily and easily serve our loving God. So ano po yung pinakamahalagang sangkap upang tayo madaling makapaglingkod sa Panginoon? Dapat nagmamahalan po tayo. Amen po? Mahirap kang makapaglingkod sa Diyos kung hindi mo minamahal ang iyong kapwa. Dugtungan ko po doon sa binabasa natin sa John 15, ano? However, use His love that shows another, just as I have loved you. Greater love has no one than this, that one lays down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you, that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give it to you. This is what I command you, that you love one another. Bubuin mo po ito, in order for you na maging mabunga ka, kailangan una sa lahat, nagmamahalan po tayo. Amen po? Alam naman po natin ang lahat ng dahilan bakit tayo nagmamahal. Kasi una tayong inibig ng ating Panginoon. Kaya ang pakiusap niya sa atin, dapat ang gamitin natin yung uri at klase ng pag-ibig na meron siyang ginagamit niya sa atin. The agape love. Yung pag-ibig na hindi madaling mainis, hindi madaling magalit, hindi madaling magdamot, hindi natatakot. Lahat ng pag-ibig na katulad ng ginamit ng Panginoon sa atin. Bakit ito po sabi niya, however, use my love, not yours. Gamitin mo yung pag-ibig ko, hindi yung pag-ibig mo. Kasi sa atin, kung gagamitin natin yung pag-ibig natin, mamimili ka ng makakasama. Magdadamot ka, magkukwenta ka, kasi tungkol sa'yo lahat ito. Magmamahal ka lang dahil may pakinabang ka. Magmamahal ka lang kasi ikaw ang may gusto. Hindi yung dahil yan ang utos sa iyo ng Panginoon. Kaya magiging mababaw. Bakit agape love at hindi phileo love? Kasi sa phileo love, yung pag-ibig mo bilang tao, madali kang mainggit, madali kang maselos, madali kang magalit, madali ka rin mag-complain. Amen? Pero pag sa Panginoon, agape love, tinutusok na siya, inaalimura na siya, itinatwa na siya, at kung ano-ano pa ginagawa sa kanya, nakabayubay na siya sa krus at nakaharap na sa pakamatayan, ang binanggit pa niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang isa pa,
yung ibahagi niya ang kanyang paraiso nung sinabi niya sa isang pusakal na kriminal, ngayon din ipagsasama kita sa aking paraiso. Si mga kapatid, makikita mo kung anong klase ng pag-ibig ang dapat gamitin natin. Dahil alam natin, ang pag-ibig ng Diyos na ginamit niya sa atin ang umako sa ating tiyak na kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Amen? So mula dito mga kapatid, from here, Jesus expects that His disciples should bear much fruit. Lahat ng tinatawag na at sumusunod at nais maging disipulo niya, kailangan mamunga. Ang bunga niya dapat marami. Amen? Because He believes that there is no sense teaching somebody without the hope that he will be somebody later. Tinuruan ng Panginoon at minister niya ang kanyang mga disipulo dahil alam niya itong mga to ang magpapatuloy ng kanyang gawain. Ganon din po kapag merong isang nagtagapagturo. Number 1 po siya na mataas ang pag-asa sa kanyang tinuturuan, sa kanyang mga nais ilid. At ang pag-asa niya lagi na ito ay gagaling sa pagdating ng panahon. In the same way, no teacher will aspire to teach someone without his or her hope to make his student learn or gain wisdom. Kaya nga meron po tayong principle dito. It is easy to lead when you are led effectively. Madali po ang mamuno kapag ikaw ay napamunuan ng tama at epektibo ang pagkaka-lead sa iyo, pagkakaturo sa iyo. Kaya nga si Jesus nakapag-produce siya ng 12 hanggang sa nagdagdagan ng 72 at hanggang dumami pa ng mga ready to die na mga disipulo niya. Amen? Handa silang pumatay para sa mga naituro ng ating Panginoon sa pagtatag ng kanyang simbahan. You see, my dear brothers and sisters, I've been with the team of Brother Ed Villaforte for 16 years in the mission. I've gone far more than I'm expected. Malayong malayo or so far sa dating si Sister V nakausap at nagsasalita sa inyo ngayon. Before, I used to hide my face. Tinakatago lagi ang aking mukha. Hawak ko lagi ay malaking panyo na tila bandana. Sobra po akong dungo. Sobra akong insecure sa sarili ko. Mahirap akong makapag-usap sa mga tao. And with so much unnecessary movement pag nagsasalita ako sa harap. Wala pong panama sa akin si Bruce Lee sa mga unnecessary movements ko. Hawak ko ang mic pero ang kamay ko walang tigil sa pangangarate at kung ano-ano pa ang aking ginagawa. Namimilipit po ako sa harap, nagsasalita sa harap. Marami pong binago sa akin sa pagkakalid sa akin. I have no confidence to speak, and etc. But the only thing I did is that I look for God's purpose in me. Hinanap ko kung ano ang layunin sa buhay ko ng ating Panginoon. Tulad ng sinasabi sa Jeremiah 29 verse 13. Sabi po doon, seek me and you shall find me if you seek me with all your heart. Kapatid, kung sasaliksingin po natin ang Panginoon nang marubdob sa ating puso, tiyak na siya'y ating masusumpungan. Gagabayan niya tayo. Kaya nga sinabi ko, Lord, show me my purpose. Lead me kung saan mo ako gustong gamitin. At I was led sa isang team na kung saan talaga naman naging epektibo sa maikling panahon. Malaki po ang naging development ko. Hindi lamang po sa pag-preach, kung hindi sa paglilid ng mga worship, sa paggawa ng mga talks hanggang maging book author. Amen po? In my heart, I found the desire to share God's goodness and to lead people towards Him. I didn't wait, but I sought for a mentor, a teacher who will teach and set my direction. I chose my influence. Hinili ko ang mga taong talaga namang makakapagturo sa akin kung paano maging mas better ang aking pagkatao at lalo na sa buhay paglilingkod. And grateful with our center, sa mga nagturo sa akin, sa mga spiritual director namin, dahil sila po ang naging mentor ko. Now, at this moment, from that day on, after 6 months lang po, I can teach what I've learned from my teachers, from my mentor, and our principle is, we can only lead effectively if we are led effectively. Amen?
Kaya ko mag-lead because ako rin na-lead ng tama ng aking mga lead. You don't have to reinvent everything. All you have to do is follow. Kung madali bumuno at paglilid sa mga tinturuan, kapag ikaw ay naturuan na rin ng tama, hindi mo na kailangan mag-invento pa ng kung ano-ano. Kung nakita mong epektibo at nangyari sa'yo at maganda ang naging resulta, then sumunod ka na lang. Sundan mo lang kung ano itinuro sa'yo at kung ano ang natutunan mo. At tiyak, kung nakita mo sa'yo malaki ang pinapagbabago at development, there's no way na hindi rin matututo ang mga nililid mo. Amen po? As Paul said to his young mentee, kay Timothy po, imitate me as I imitate Christ. Amen po? So at the end of all disciple must replicate the works of God upon them. Lahat ng mga disipulo ng Panginoon dapat yung lahat ng itinuro ng Panginoon ay matutunan din nila. Kopyahin lang nila, gayahin nila, improvise nila at mas pagandahin, mas lalo na po, ano? So tips ko po, ano, kapag kayo ay nagpapaturo o nagpapamentor, mentoring is a journey at not an activity. Ibig sabihin, kung anong natutunan mo, i-apply mo yan sa buhay mo. Amen po? At dapat binibigay mo ang buong puso mo sa guro, sa mga nagtuturo sa inyo. At hindi yung parang kinukumbinsi pa kayo, tinahabol, natuturuan kayo. Amen po? So maganda po ito na tayo, may regular po tayong mga teachings. Maganda po ito na pinagkatiwalaan nyo po yung mga tagapagpahayag ninyo, na ginagabayan po kayo sa mga gantong bagay, marami po kayo matututunan at maya apply. Anyone who mentor and teach expects his or her mentee to be fruitful and productive. Yung po ginagawa nating mga series, yung ginawa po natin sa worship. What I expect is that hindi lang po dadami ang mga magkakaroon ng lakas ng loob na mag-worship na, kung hindi matutunan pa po ang tama proseso. Katulad po halimbawa, no, maidagdag ko doon sa worship natin. Natutunan na natin kung para saan ang exhortation, kung paano ka mag-i-invite para pagka lalo na ikaw ay namumuno ng worship leading, nagwo-worship leader ka. Alam mo kung sino yung Panginoon na sinasamba mo, ito'y galing sa puso at hindi lang sa nguso. Na sinasamba mo yan sa Panginoon, na lahat ng sinasabi mo ay inuukol mo sa Panginoon. Amen po? At marami pa po akong principles na naibahagi sa inyo. Ang kulang na lang po sa atin ay yung tamang pagpili ng mga awit. Let us all remember, bear in mind mga kapatid, iba po ang liturgical song, iba po kapag community praise and worship. Amen po. Yung mga liturgical song, they were sacred for the purpose of doon sa Holy Mass po. Kapag po naman dito sa atin, additional info, po sa inyo, knowledge and wisdom, kapag sa atin, we will choose those praising and worshiping song, yan po ay mga Christian songs na talaga namang na-anoint for the purpose of sa pag-praise and worship sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo pwede rin gamit ng mga secular song. Bakit? Kasi yung mga secular song ay mga naisulat hindi doon sa isang purpose. Minsan, halimbawa, yung kahit gaan napaganda yung mga awit na akala natin, may todo lang na tungkol sa Panginoon, nagagamit na po natin. Meron po minsan, ginamit siya sa worship, yung because of you, my life has changed. Thank you for... Ginamit po yan minsan sa worship, which is, hindi po siya papasa kung iaano po natin sa ating praise and worship. Why? Because that song was written certainly for a person. Ang sumulat po noon, nag-compose, yan po yung inalay niya sa tao. Unlike po yung mga naisulat na praise and worship song, na naisulat, anointed po para do sa purpose ng talagang inalay nila sa Panginoon. Amen? So, makita lang po natin kung paano ang tamang pagpili at maging aware po tayo. So, isa po yan sa dagdag kaalaman. Amen? So, ipagpatuloy ko po. Yun, the same way po na katulad ko, kaya ako nabanggit ko sa iyo yung worship na yan, kasi
talaga naman po sa atin po dito sa FOD ay mataas po ang expectation ko sa inyo. Which is, hindi naman po ako nabigo. Ayan po, narinig ko nung nakaraan. At siyempre ako si Sister Marita. Dati si Sister Violeta lang po narinig ko, sina Sister Fel. Tapos narinig ko bandang huli, yan, sina Sister Seni, tapos sina Sister Marita, narinig ko na rin po. Amen po. Ngayon, eto si Sister Sonic. So, nakakatuwa po. Amen. At alam ko po, marami na rin po sa inyo. So, anyone who mentor and teach, expect his or her mentee to be fruitful and productive. And I thank you all for that, mga kapatid. Dahil wala naman po talaga nagtanim na hindi naghahangad na mamunga ng sagana ang kanyang mga itinatanim. Amen po. Kayo po ba, pag nagtanim, gusto nyo mabansot na lang o hindi na tumubo o gano'n na lang? Siyempre, gusto mo hindi lang sa lumago, kundi maging mabunga po ito. Mawawalan po kasi ng saysay ang pagsisikap ng kahit sinong guro kung hindi matututo ang kanyang mga tinuturuan. This is the reason why Jesus warns that every tree that does not bear fruit will be cut and burned. Mas matindi si Lord. Amen? Sa mga kanyang disipulo o mga tinuturuan. Mas maigi pa sa isang puno na tabasin na lang at ipanggatong para magkaroon ng pakinabang. So mga kapatid, any fruit-bearing tree will lose its significance if it will not bear fruit. It would be much better if will be thrown out into the fire at gawing panggatong na lang. Now, we should know more about what is the meaning of discipleship and how to be. I-prepare ko po kayo kung paano magiging disipulo. Ano nga po ba yung disciple? First of all, my dear brothers and sisters, a disciple is matetes in Greek. Matetes. It means a student. Yung mga estudyante, ano? The master and disciple relationship. The master and disciple is the educational system at the time of our Lord Jesus. Kaya ang tawag nila sa kanya master. Ang tawag nila sa kanya mga estudyante, disciple. And when a master accepts a disciple, he demands that strictest obedience to his teaching. Ang pinaka number one na requirement ng Panginoon sa mga nag-a-apply sa kanya, obedience. Amen? So sa atin, kung nais nating maging disciple, first and foremost, dapat may discipline tayo. Alam mo kung ano ang purpose mo at ano at saan ka dapat lumugar. So bago ka maging disciple, dapat madisiplina ka muna. Marami kang mga tatanggaling bagay na hindi karapat-dapat at hindi makakatulong sa paglago mo. Yung mga pag-uugali, nakagawian, pati na rin ang lifestyle o yung buhay na nandiyan na minsan binagbago rin po yan. So sa Matthew 10 verse 24, ang sabi, a disciple is not above his master and no slave is above his master. Ang disipulo lagi nandiyan po at nakatuon sa kanyang master, sa kanyang guro. Hindi po niya pwedeng pangunahan ang kanyang disipulo o diktahan o turuan. In the first place, kapag ikaw ay nagpahayag na gusto mong matuto sa isang maestro, sa isang guro, kagaya sa Panginoon, hindi ka dapat nangungwestiyon. Dapat all you have to do is abide o maging obedient ka. Amen po? Kasi tiwalaan mo siya eh. Kung tiwala ka, hindi ka na dapat question kung bakit dapat mong gawin yung mga bagay na nais ipagawa sa iyo. Amen? So the disaster of a disciple is when he argue with his master or his mentor. Nakakita na po ba kayong nakikipagtalo, nakikipag-away sa kanyang guro and keeps on questioning? Palagay nyo, kung ang 12 disipulo ng Panginoon naging ganito, naku, sumakit sigurado ang ulo ng Panginoon. Buti na lang, isa lang ang naging Judas. Amen po? So, hindi po dapat maubos ang effort at oras ng mentor o ng master mo, guro, kakakumbinsi at kakapaliwanag sa iyo kung bakit dapat mo siyang sundin. When in the first place, nagpapaturo at nagpapamentor tayo, trust ang dapat na asahan mula sa atin. Amen po? Kasi hindi naman siya ang naghanap sa iyo in the first place, kundi ikaw. Sa atin dito na nakikinig.
Nagtitiwala tayo sa komunidad. Nagtitiwala tayo na may maririnig tayo magaganda. Nagtitiwala tayo sa ebanghelyo. So, sa ganong pamamaraan, tayo rin po ay susunod kung ano ang nakakatulong at nais ng Panginoon sa atin through His teaching. Amen? So, napakaganda po nito. Kung tayo po naghahanap din ng mga advices, dapat sinusulong po natin, hinahanap natin yung wisdom at ito ang nais nating lumago sa atin. So, mga kapatid, mula dito, nais ko po kayong tanungin. Kasi po, kapag tayo susunod, ang obedience po natin sa ating Master, sa ating Panginoon, will lead to an expanded kingdom. Kapag tayo ay marunong sumunod sa mga kautusan o tamang katuruan o reglamento, lalawak po ang gawain ng Panginoon sa atin. Pero kung tayo puro pasaway ang lalawak, awayan, sigalutan, at kompetisyon, pagalingan. Ngayon ang tanong, are you a disciple? Disipulo na po ba tayo? Amen po. Amen, amen. So, dapat po tayo hangarin natin na matawag tayong mabuting disipulo, a fruitful disciple. Because it's always a privilege to be called as disciple. Because many were called, but few were chosen. Marami ang tinawag, ngunit ko konti ang hinirang at pinili ng Panginoon. And we should be grateful and humble enough to be a good follower, not only as a student to his master. Kaya nga ang puso natin dapat laging handa, bukas. Amen po? Because a heart that is ready to surrender everything for his master ay laging nagiging committed. Amen? Yung commitment niya mataas na kahit ano pa ang mangyari, talaga namang magiging loyal siya at magtitiwala sa Panginoon. Lalo na po kung bahagi kayo ng isang komunidad o ng simbahan, nandyan at makikita natin na talaga namang ang isang tao nagiging mabuting disipulo kasi nandyan siya at nagsusumikap mapaganda ang banal na gawain. Now, the other question is, are you committed to the teachings of our Lord, our Master? Are you committed to the teachings of our Master to strengthen and build this church, or committed lang sa posisyon, sa organization o community mo? Mahalaga po na tayo committed, number one, kay Lord. Hindi lamang po sa ating posisyon, sa ating community. Tinanggap po, ginagawa mo ito para sa Panginoon. Tinanggap mo na wag worship leader ka kasi gagawin mo to sa Panginoon, hindi para magmagaling. 10 verse 31. 1 Corinthians 10 verse 31. Whether you eat or you drink or whatever you do, do it for the glory of God. Kapatid, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ito upang magbigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Amen? And it is crucial that when you decide to be mentored, you must give all your confidence and trust to your mentor's teachings. Hindi yung kapag na-achieve mo na yung goal mo, stop ka na sa journey mo. Kaya nga po yung learning, mga kapatid, ay non-stop. Huwag po tayo magsawa na matuto. Hindi po natin pwede sabihin, ako ay hindi na ako makikinig. Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Alam niyo po, yung mga taong nagsasabi niyan, ay malapit ng kunin ni Lord. Ibig sabihin, sobrang close na. Alam na niya lahat kay Lord eh. Amen? Pambihira po yung taong sasabing alam na niya yan at talagang kabisado na niya. God is so big, hindi mo maaarok ang pagiging Panginoon. Sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang kapangyarihan, hindi mo siya pwedeng sukatin at hindi mo siya pwedeng ikahon. Meron nga pong kasabihan, you stop leading when you stop learning. Kaya nga dapat araw-araw marami tayong matututunan. Kahit, pansinin mo, kahit po ang topic ay God's love, halimbawa, pag binigay po yan ng iba-ibang tao, meron ka pa rin matututunan. Kahit sinabing first topic sa LSS, God's love o salvation, pangalawa,
Pag narinig mo yan sa ibang taong magbibigay, sa 8 tao na magkakaiba, marami ka pa rin matututunan. Amen po? So, do you have the love and characteristic of having this virtue? Do you have the joy to serve and to lead and be led? Do you have the peace, the inner peace to share to everyone? Do you have the patience? And you should possess the kindness and goodness to illuminate all whom you are into. Are you faithful to God, our Master, and to all His teachings? Are you gentle to face all your endeavors and gain the self-control to handle your whatever comes your way? Mga kapatid, kung bakit ko po tinatanong itong mga bagay na ito, Alam mo, Kostal Senyor. kung kasing oo ang sagot mo, mga kapatid, magiging madali para sa iyo ang mamunga ka at maging effective na disipulo. Ngayon, sa mga kulang pa at urong-sulong pa, magiging disciple ba ako? Magiging ganun nga ba ako? Bigyan ko po kayo ng steps para magawa po ninyo. Hindi lang siya magandang pakinggan, hindi lang nasasabi ko. Kung hindi, bibigyan ko po kayo ng pamamaraan paano natin magagawa. Steps on how to become a fruitful disciple. Number 1, be loving like our Master. Be loving like our Master. Sino ba ang ating Master? Di ba si Lord Jesus Christ? Siya ang nagsabi doon sa John 15 verse 12, "This is my commandment, that you love one another just as I love you." So, kung paano tayo inibig ng Panginoon, then, number 1 po natin gawin, be loving like our Lord, our Master. Make love the greater purpose in the ministry, in the community, in the church, by loving one another, because it is the proof or evidence of our love to our God. Kung iniibig at minamahal natin, minamalasakitan natin ang bawat isa, doon mapapatunayan at malaking ebidensya, patunay na tunay nga nating minamahal ang ating Panginoon. Marami po sa mga servant ni Lord hurting, frustrated, may resentment na dahil hindi pag-ibig ng Diyos ang meron sila at ito ang lumalaganap. Ang lumalaganap, hiraman at utangan ng sama ng loob. Yung may lalapit, sasabihin, alam mo, sister, iwasan mo na yung sisis na asawa ni bro. Kasi ang ugali niyan, laging pamida, etc. etc. Kasi nakakakot na lahat ni Romulo. Amen? Tapos ikaw naman, na pinahiram ng sama ng loob, dala-dala ni sister, ihiramin mo yun. Uutangin mo yung galit niyang yun. Meron po ba kayong kilala na wala kang kilalang ganun, hindi mo alam na ganito ang pagkatao ng kapwa mo, pero nung sinabi sa'yo, ikaw din, parang gusto mo iwasan yung kinwento niya sa'yo. May nagpahiram ng sama ng loob niya. Meron po kayong kilala na alam mo yung kagalit niya na makausap yung isang tao o na yung kasister mo, makausap yung kagalit niya, naging kagalit mo na rin. Amen po? Diyan lumalagan, tama na tutangan ng ako, kahit anong mangyari, di ko na siya papansinin at di ko na susuportahan ng mga sinasabi niya. Amen po? Pag may kaharap ka pa, na tulad mo ng nakasama mo o narinig mong ganon at may negative, lalaganap, hindi espiritu ng Panginoon, kung hindi, espiritu ng kalabaw. Oo nga, di ba? Narinig natin, oo nga. Yung unga ng unga, pag may narinig, nakikiayon, kahit hindi, wala naman siyang kaalaman doon sa tao, wala siyang personal and experience doon sa tao. Amen? Biro mo, walang ginawa sa'yo tayo, may narinig ka, hindi mo alam kung anong sitwasyon. Nakigalit ka na rin, nakiiwas ka na rin. Amen? Kumbaga, para kang trash can, tinapunan ng basura, at nandyan sa'yo na i-contain mo o dinala mo sa'yo. Mabuti na lamang po dito sa FOD, pag-ibig ng Diyos ang lumalaganap, di po ba? Espiritu na ng Diyos ang nandito, hindi po ba? Amen? Hallelujah. Sabi po sa 1 John 4, verse 19 to 21, 1 John 4, verse 19 to 21, you love God because He first loves us. But if you said you love the Lord and have something against your brothers or sisters,
You are liar, sabi niya. Sinungaling, sabi niya. Because how can you say that you love the Lord, you have not sinned, if you cannot love others whom you have sinned? If you really love the Lord, you must love others also. Kung sinasabi natin mahal natin ng Panginoon, na unang nagmahal sa atin, pero hanggang ngayon, meron pa tayong kagaling. Yung nila alimura, ang sabi po dyan sa 1 John, hindi natin nakikita kung di natin kayang mahalin yung mga tao sa paligid. Kaya marami pa rin pong naglilingkod na kahit matagal na, sinungaling pa rin, ayon po sa banal na kasulatan. May pinipili, may inaayawan pa rin sila. Amen po? So, to love one another, my dear brothers and sisters, central ingredient to readily and easily serve our loving God. However, use love that ours. Use God's love, the agape love. Dahil pag ang pag-ibig mo bilang tao, the pileo, di ka tatagal. In the slightest weakness, aayaw ka. Slight criticism, mga puna at hindi pinansin, mangangayaw ka na. Di guys, magandang nagawa mo, bigat. Mangangayaw ka na. Sounds familiar po ba? Naku, dyan, ganda na ng ginawa ko sa pasin. Ano yung sabi sa pang mata na ng Panginoon na nakatingin sa iyo, kaninong mata pa ang kailangan mo? Anyway, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi mo kailangan maging pabida. Hindi mo kailangan kumapika na magandang bago, etc. All you have is offer everything to the Lord and the rest will follow. Amen po? Pag pileo labo, pag-ibig mo, maghahanap pa ocean at hindi mo nakuha, sasabog ka sa pag-ibig ng pinipili. Everyone is welcome. Amen po? Everybody is a brothers and sisters. Diyos ang pipili ng mga kasama mo. Amen po? So, remember, we are serving a loving God, a God of love. Amen po? So, number 2, pursue a selfless ministry life. Pursue a selfless ministry life. Sabi po sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Jesus himself, our master, became selfless. Hindi po naging makasalanan ng Panginoon. Namatay siya habang tayo ay makasalanan. Hindi tingnan tayo. While we are still sinner, Christ Jesus died for all of us. Amen? Kaya tayo rin, as you pursue a selfless ministry life, be selfless. Alisin na natin yung I, yung puro ako. Hindi pwedeng ako. Ito ang nararamdaman ko pag ganito, sinabi mo, tungkol sa'yo yan. It is not what the Lord wants, di ba? It is what Jesus taught us. Deny yourself. As He said, if you want to follow me, deny yourself, carry your cross, then follow me. Remove all your baggage, so tumumpas. Naranasan niyo na po bang magbiyahe? Tapos ang dami-dami niyong daladalang bagahe? Di ba? Ang bagal niyong kumilos. Pagka marami kang bagahe, mabigat. Ganon din po tayo. Kapag naglilingkod ka ng Diyos, dapat wala kang daladalang mabigat. Wala kang mga negative thoughts and emotion. Wala kang daladalang galit kung kanino o meron kang bias. Amen? Remove all your baggage, so tumumpas. Di pwede magjo-journey ka, ang dami mong sabit. That's why, leave yourself behind. Meaning, kung nag-serve ka, kalimutan mo ang reputasyon mo. Amen po? Sa amin po, sa team ng Center for Christian Leadership, ang team namin, as a disciple towards our mission,
kalad ka rin po kami. Meaning, wala nang pinipili. Walang malayo, walang malapit, walang mahal, walang mura, walang inaayawan, walang tag-ulan o tag-araw. Basta para kay Lord. All out and go tayo dyan. Yun ang dapat na meron tayo. Yun ang dapat na maging attitude natin. Should you want to follow and please the Lord. Amen po? Hindi mo pwedeng sabihin, naku, hindi ko type makakasama ko. Naku, malayo yan. Naku, masungit yan and everything. Kaya nga, there is this principle in the service. Serve God where you are needed, not where you are gifted. Hindi yung kung saan ka lang komportable. Kaya pag may task ka, pag may task sa'yo o duty o assignment na pinapagawa sa'yo, pursue your calling ng may excitement. Sister, ikaw ang mag-worship sa susunod. Baba, maging excited ka kasi hindi po lahat pinipili at hinihirang at binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Sa amin po, kapag sinabi na ito yung talk, tapos on the spot, biglang binago, hindi ka rin magagalit o magko-complain. Bakit? Kasi dinadama po yan kung ito po yung leading ng Holy Spirit. It is always a challenge and God's purpose. Dinadama ang galaw ng Espiritu ng Panginoon sa bawat misyon. And remember this, God will never interfere in the life of people who is unwilling to give up their preferences. And on the other hand, the Lord can work more powerfully to those who deny themselves. Amen po? At pangatlo, always abide with the Master in your endeavor. Lagi lang tayong sumunod, maging obedient sa ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. To abide to what God wants to do is to improve our belongingness and close relationship with Him. Sabi nga ng Panginoon sa verse 14, you are my friends if you do what I command you. Tinuturing niya tayong kaibigan. So, dito naalala ko yung kaanta na gustong-gusto ko yung kaibigan kita, kaibigan tuwina, sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo, magtiwala kang di ka mabibigo, kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagturusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Napakaganda po ng sanabi ng Panginoon sa John 15 verse 14. You are my friends if you do what I command you. Tayo'y tinuturing na kaibigan. Kaya nga sabi niya, kaibigan kita, kaibigan tuwina. At sino pa nga ba tumutulong sa atin, kundi ang Panginoon. We will never go wrong if we do our mission by His side. Sa mga kaibigan, alam natin pag tayo nagtiwala, walang iwanan. E lalo na po sa Panginoon. Siya ang kaibigan, siya ang talagang kailanman hindi nang iwan. All fear is vanished in the face of our Lord. Kaya nga, ang sabi nga po, if God is with us, who can be against us? Kung ang Panginoon ang kasama mo, bakit mo katatakutan ang cancer? Cancer lang yan, mas malaki at makapangyarihan ng Panginoon. Bakit mo katatakutan ang paghihirap? Ang Panginoon ang may-ari ng lahat and He is our provider. Bakit mo katatakutan ang ikaw ang kalungkutan? Ang Panginoon ang ating peacemaker. Kapag sa Kanya ka lumapit, bibigyan Kanya ng kapahingahan, bibigyan Kanya ng kapayapaan. Wala kang katatakutan. Kahit na po ang kaaway na nagbabalak at naninira sa talikuran. Sabi nga po, no weapon or plot shall prosper against you. Walang mananaig na masamang tangka o balakin sa iyo, kapatid, dahil kasama mo ang Diyos. If we journey with God, we will reign victorious in all our battles, in all our endeavors in life. Kung ang Panginoon ang kasama natin, magiging makapangyarihan at wagi tayo sa ating buhay sa lahat ng ating laban. Amen po? Number 4, find ways to elevate your relationship with the Lord. Habang tumatagal, kapatid, ang dami mong napakikinggan teaching, lagi ka nagsisimba at marami kang ginagawa, dapat inaangat mo rin ang relasyon mo sa Panginoon. Lumalalim yan, tumitibay. Kaya nga siya rin sinabi niya sa verse 15,
You are no longer my slaves. No longer do I call you slaves. Hindi na tayo alipin. For the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all things that I have heard, Father, I have made known to you. Antindi po natin, ang Panginoong Jesus, inangat niya tayo sa ating estado ng relasyon sa Kanya. Tinuring niya tayong mga kaibigan, hindi na alipin. At ang sekreto ng Ama ay pinagkatiwala niya sa atin. As a matter of fact, nung tinuruan niya tayo the pattern of prayer, tinuro niya sa atin yon kung paano natin niya address kapag lalapitan natin ng Panginoon. Our Father in Heaven. Ibinahagi niya sa atin ang kanyang Ama bilang Ama rin natin. Antindi. Amen po? That's why we should strive to grow in our love and dedication to God, our Father. It is always easier to serve the Lord that you love more. Madali pong paglingkuran ng Panginoon na minamahal natin ng sobra. At dahil dito, remember, the devil cannot defeat a full-time servant. Hindi na tayo matatalo ng demonyo. Lalo na po kung tayo ay talaga namang in-elevate na natin, itinaas na natin ang ating relasyon sa Kanya. Ang relasyon na itinaas mo ay yung total commitment na hindi ka na mangangayaw, hindi ka na aalis dito sa banal na gawain ng Panginoon. Amen po? Kaya palalimin po natin. Palalimin niyo ang inyong kaalaman at relasyon sa Panginoon. That way, you can have the strength and the wisdom to do the will of God. And let your love be your motivation, and you will never fail. Remember, mga kapatid, we are God's beloved. We are chosen. Amen po? At when we are God's beloved, lahat malalampasan mo. Kagaya ko po, sa dami ko nang nalampasan at napagtagumpayan, mantakin mo stage 4 endometrial cancer na sabi ng mundo 3 months na lang, napagtagumpayan ko 16 years na. Inatake ako ng February 8, pero eto ako, patuloy, paawit-awit pa sa inyo, pakanta-kanta pa. Samantalang tinamaan ng dila ko, ito po ay urong. Halata po bang urong sa kadaldalan ko sa inyo ngayon? Amen? We are God's beloved. Kaya lahat po malalampasan natin. Kung nahihirapan ka ngayon sa kung anong dinadala mo kapatid, i-claim mo, I am God's beloved. At ang mga minamahal ng Diyos kailanman ay hindi niya pababayaan. At lastly, panglima, always keep the purpose of the Master in your mind. Ano nga ba ang layunin ng Panginoon sa iyong buhay? Sabi po nito, ito po'y napakaganda sa verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit and that your fruit would remain so that whatever you ask in my Father's name, He will give it to you. Mga kapatid, napakaganda po nitong topic po ngayon dahil napakahalaga po nito sa akin. Ito po yung kauna-unahang talk na nagawa ko ever bago po ako maging tunay na preacher. Ito po yung una kong ginawa at sinulat nung ako'y pinagaling ng Panginoon dun sa dengue. Dahil ako po ay hiningan ng aming community noon na magbigay ng testimony. Hinamon ko sila kung ako'y mapapagaling ng Diyos. Dahil ako'y na-paralyze na kung ako'y makakalakad. Hindi lang ako magtotok, hindi lang ako magte-testimony. Pero nung magaling ako ng Panginoon, napasubo na ako. Iniling ko po sa Panginoon, bigyan niya ako ng wisdom. At ito po ang talk inspired John 10 verse 16. Dito ko po hinango. Yung sinabi niyang, "Did not choose me, but I chose you." Ang Panginoon, kapatid, ang pumili sa iyo, hindi ang pumili sa Panginoon. Itinangi ka ng Panginoon ay humayo at mamunga, maging disipulo niya, upang anuman ang hingin mo sa Ama, ay kakamtin mo sa pangalan ni Jesus. Napakaganda po. For not everyone had been called to serve and be appointed by God as His servant. For many were called, but few were chosen. Mantakin mo, kapatid, kung nararamdaman mong isa ka sa hinirang, napaka-pribilehiyo mong binagkalob sa iyo. You are privileged. More than privileged. Kaya pursue. Always keep the purpose of the Master in your mind. Isa-isip mo to, ang Panginoon ang pumilit, umirang sa iyo. Kaya kahit ano pa ang
ipukol sa'yo, husgahan ka man, maliitin ka man, huwag kang mangangaya, huwag kang susuko, huwag kang tatalikod sa Panginoon. Anyway, hindi ang tao na nasa paligid mo ang pumilit humirang sa'yo kung hindi ang Panginoon. Purpose ni Lord, natawagin ka niya at maging bahagi ka ng community mo. Purpose niya, natawagin ka at mahalin mo siya, pati na ang iyong kapwa. May mga lingkod na nasasaktan kasi purpose nila ang pinupurso nila. Amen po? Tayo po dito, purpose po ba ni Lord ang pinupurso natin? Tandaan po natin, laging pribilehiyo ang maging lingkod tayo ng Panginoon. For serving God is not a matter of worthiness, but of gratitude. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, it is by divine grace that we are chosen and given the privilege to make known to Him. And therefore, surrender your will to His will and pursue God's purpose with much vigor. Remember, mga kapatid, a part-time servant cannot defeat a full-time devil. Huwag po natin gagawing parausan ang ating paglilingkod. Ibig sabihin, bukas a-attend, sa susunod hindi, kung kailan lang gusto o kung tanggap mo lang o may gusto ka lang mapakinggan. Because our strongest defense against the enemy, mga kapatid, yung tayo mismo nagmamahalan, nagkakaisa, at tayo sama-samang naglilingkod sa Panginoon. So mga kapatid, sa aking pagtatapos, as I conclude, the world will never treat us right in the business of building the kingdom of God. Marami pong susubok sa atin. Ang mundo mismo, lahat magiging kalaban natin kapag tayo nagsumikap na maglingkod sa Panginoon. Hindi po pinangako ng Panginoon na magiging madali. But the Lord promised He will not forsake us nor leave us until the day He welcomes us. But until that time, let us strive more so that we may bring as many as we can into His fold. Amen po? Remember, we are ordained to be a blessing to everyone. Kaya, kapatid, mula sa araw na ito, ipangako mo sa sarili mo, hindi ka natatalikod muli sa Panginoon. Ikamamatay mo nang naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, walang iwanan pagdating kay Lord. Amen po? So, mula po dito, mga kapatid, sa mapagpalang araw po sa ating lahat, let me invite you for a closing and short prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father God, we thank you. We magnify your presence at this very moment. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga napakagandang araw po na ito, na pinaunawa mo kung paano maging kasing halaga na kami ay maging mabungang disipulo mo at tagasunod mo. Panginoon, basbasan mo po ang bawat isang nandirito ngayon na hindi na po kami muling tatalikot bagkus, kami po ay mamumunga bilang iyong disipulo. Na kahit ano pa po ang ipukol sa amin ng mundo, Panginoon, sa iyo lamang po kami nakatuon at sa iyo lang po kami patuloy nakakapit. Ito po ang samo namin dalangin sa matamis mong pangalan, aming Panginoong Hesus, na nabuhay at naghari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo po kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Amen. Mahal naming Inang Maria, salamat po sa patuloy mong paggabay sa amin as our greatest intercessor. Patuloy mo po kaming ilapit sa iyong anak na si Jesus. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At tayo po'y sabay-sabay na luwalhati sa Panginoon, walhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparo ng unang-unang na nagpapakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, mga kapatid. Thank you, Sister B. May oras pa po ba kayo, Sister B? Baka may magtanong mga dalawa man lamang, tatlong katanungan. Yes po. Okay po. Sige po mga kapatid, sino pong gustong magtanong kay Sister B o Kuya, ako magpahayag ng muna, mga kuya. yan? Sige, Hello po, Sister hello po. Peridon. Sister V, ang akin pong nakuha niyo yung sabi mo po tungkol sa mga awit, yung mga awit na minsan iginawa sa tao. Naku, naalala ko tuloy po ang aking pagkahumaling. At saka yung pong awit ni Sharon Cuneta, na pamilyar tayo. Sinasamba Grabe yun, kita. ha, sis? Oo. Naku Yes. po!
Ay, higit pa sa ron ang aking naramdaman, sis. Dahil ang sabi ko po nung ako'y haling na haling, mawala na ang lahat. Huwag lamang po yung pinakasalan ko. Grabe yun. Kakilabot, sis. Isipin nyo, mawala na ang lahat. 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 Yes. Imagine. Grabe. Kaya sa tunay nga po ako, grabe ano. Kaya po ako talaga na ang aking pagsunod po talaga more. Purihin ng Panginoon na ako yung dalawang community doon po sa Tabernacle na ilan rin po doon inaririto kasama sa Friends of the Bar, purihin ng Panginoon, kasama doon. So, ang ganda, isa ding magandang ano? Pero wala kang itataas, wala kang bababa, lahat. Di ba ang sarap kaya? Ano? Grabe. Kahapon na po kami nag-80th anniversary bilang Tabernacle. Talagang ang ganda maglingkod kapag ikaw may wala kang kabigatan ng loob o huminabigatan ng Panginoon ang sis. Dahil diyan di masusubok yung sinasabing ibigin mo ang kapwa mo. Dahil madaling umibig sa mga taong kapanagpo, sis ano? Yes. Pero utos nga Sabi mo nga po sis B, utos na ibigin, hindi naman request, hindi naman pakiusap. Sabi mo pinong nakaraan ng Yes. Amen. At yan talaga yung challenge. Lahat ng bagay na importante sa Panginoon na isang bigyan natin ng importansya. Kaya nga utos, hindi pakiusap. Opo, sa kasi ang akin po doon, okay, may mga taong hindi. Posible nga ako ganun din. Ano, sis? Mahirap din akong pakitunguhan. Posible hindi rin ako kapanagpo. So, vice versa. Hindi po pwedeng ang kapwa lamang ang mahirap. Posible ako man ay mahirap din. Ano po, Sister B? Yes. So, napakaganda kapag ang layunin ng paglilingkod ay grateful and thankful to the Lord. Yun muna ang una. At laging mo talagang titignan ang maayos. at laging titignan mo ang lahat bilang makakapagpamanal sa'yo. Opo. Ang sarap talaga, ang gaan kapag talagang yung may nagmamalasakitan, talagang dagdag na dagdag. At aminin man natin hindi. Kapag po talagang may kabigatan, ay talagang nababawasan o nababalam o naaantala yung galak na dapat sana maiibigay. Di ba, Sister B? Yes. Pero ito nga po ay, doon nga po sa 12 alagad, may isang hindi nakapanagpo ang Lord. Ano po, sis? Ibig sabihin, realidad ng buhay, komunidad. At sis, tapusin ko na po, yun nga po ang challenge. Yung po ang utos, ibigin ang kapwa. Mahirap magmahal, lalo naman pong mahirap pag hindi nagmahal. Salamat po, sis. Salamat Amen. po. Salamat Mahirap po. magpatawad, lalo namang mahirap pag hindi ginustong magpatawad. Sa grasya ng Diyos. Salamat po, sis. Ako po'y alas 10 na, kaya po ako nagmamadalit. Ninuna ko po ako. Salamat po kayo naman. Salamat po. Salamat po. Thank you, Sister Fel. Thank you, Sister Pel, Idol. Sino pa po ang gustong magpahayag at magtanong kay Sister B sa mga blessing nating natatamo? Talagang masarap yung nagpapatawad at nililinis ang ating pagkatao tungo sa paghangad na makalapit tayo ng makalapit sa ating Panginoong Kristo. Oo, mahirap pag maraming problema, maraming dumarating sa ating buhay, maraming bumabati ko sa iyo. Di ba sabi ng Panginoon Kristo? Pag maraming nagagalit sa iyo at nagmabati ko sa iyo sa paglilingkod sa Panginoong Kristo, iyan ang may pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Sige po, sino pa po? At habang narito si Sister B. Parang video dyan, Imos. Nagninilay. Lahat ay isnasa puso ang mga narinig natin sa ating angel ng Friends of the Bar. Wala po bang gusto magpahayag? Tayo maalam na kay Sister B dahil palaging busy. Alam naman natin, maraming mga pinapahayagan niya ng salita ng ating Panginoong Kristo. Palaging maraming schedule. Mga kapatid, wala na po ba? Sige po, kung wala na po, tayo mamaalam na kay Sister B. Narin pa si Brother Wright. Sa natin kung